بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So, alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah fi kitabih Kitab at-Tauhid, Haqqullahi 'alal 'abid, babu ma jaa'a fi tanjim. So, ang ibinigay sa atin na title ng Imam rahimahullah, pagkatapos niyang paliwanag sa atin ang tungkol sa mga pamahiin o mga superstitious o mga masamang pangahiin, pangitain o mga maling paniniwala ng mga tao dito sa kalupaan, pinuntahan naman niya ang ating paniniwala tungkol sa mga superstitious o maling paniniwala din na ini-involve natin na akida natin sa mga nilikha sa kalangitan. Kaya ang imam talagang kung ano ang kanyang kaalaman na nakuha mula sa kitab at saka sa sunnah, talagang nililinis ang ating akida. Ito man ay nilikha sa kalupaan at nilikha sa kalangitan, ay walang kinalaman sa anumang uri ng mga pangyayari na nangyayari dito sa daigdigan, kahit pagano pa kalaki o kaganda ang nilikha na yan sa kalupaan at kalangitan, o gaano man sila sa kadakila sa ating paningin. Ang mga nilikha na yan ay walang kinalaman sa anumang uri ng pangyayari, halimbawa sa pagbibigay ng buhay, kamatayan, pagdating ng mga sakuna, pagbagsak ng ulan, pagsikat, paglubog ng araw, pagbibigay ng biyaya sa mga tao. Ang lahat ng yan ay walang kinalaman sa anumang uri ng mga tinatawag nating hawadit ardiya at o hawadit kauniya, mga pangyayari sa kalupaan at kalangitan o sa buong sanlibutan. Ang alalamang ang mudabbir o nangangasiwa o nagpapagalaw o nagkokontrol ng buong kaun o ng buong sanlibutan. Walang ibang kalk o maklukat nakashare o syarik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangasiwa o pagkokontrol ng lahat ng kanyang mga nilikha. Iisa lamang ang Rab. Sabi nga natin, Tauhid ar-Rububiyyah, nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging mudabbir o tagapagkontrol ng buong kaun o buong sanlibutan. So, sabi rito, majaa fi tanjim. Tanjim, literally, ang ibig sabihin ng salitang tanjim, ito ay magmula sa salitang mga nujum o bituin. At ang tinutukoy dito ay ang pag-aaral o kaalaman tungkol sa mga harakat o movement ng mga bituin sa kalangitan. Mga bituin sa kalangitan. Ang mga bituin, ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming, may mga bagay na idinudulot sa atin na magdudulot sa atin ng kabutihan o kapakinabangan o pakinabang. Kaya lang, kung gagamitin natin ito sa mga bagay na hindi pakinabang at ibang bagay, so tayo ay maliligaw o maaring makasira ito na ating akida. Sabi nila sa English, ang tawag yan ay astrology o pag-aaral ng tungkol sa mga galaw, halimbawa paglabas, paglubog at mga movement ng mga bituin o mga anumang uri ng mga bituin o tala sa kalangitan. Ang tanjim, ito ay ilmu tanjim, kaalaman tungkol sa nujum. Ito ay dalawang uri. Sabi ng mga ahlul ilm o ulama na akida o tauhid. Unang ilmu ta'tir. Ilmu ta'tir. Ang ilmu ta'tir, kaalaman na pinag-aaralan ng mga taong pasad ang akida o taong mga kupar o mga musyrikin, na sinasabi nila ang mga bituin sa kalangitan ay may kinalaman sa pagsilang ng isang nilikha o pagkabuhay ng isang nilikha o pagkamatay o mga anumang uri na mga nangyayari, ito man ay kalamidad o kabutihan dito sa kalupaan. Ito ang ibig sabihin ng ta'tir, na meron siyang epekto sa buhay ng isang tao. At yan ay isang uri o anwa ng siher, na sa pamagitan ng pagtingin natin sa bituin, na ang bituin yan ay nagbibigay ng kapahamakan o kabutihan sa isang nilalang o isang nilikha
ito ay shirk. At lalo kapag pinaniwalaan natin na yan talagang pinagmumula ng lahat, ito ay shirkul akbar. Kung sinasabi natin na isabab lamang, yan ay muharram, at dahil hindi yan itinuturo sa atin sa Islam. Anumang uri ng mga hawadit. Kaya nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung mamatay si Ibrahim, kanyang anak kay Maria na isang binigay sa kanyang gantimpala ng isang leader, sa pagkamatay ng kanyang anak na si Ibrahim radiyallahu an, ay kasabay nito ang pag-eclipse. Sabi ng mga tao, nag-eclipse dahil sa pagkamatay ni Ibrahim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar, ang araw at ang buwan, ang araw at ang buwan, ayatun min ayatillah, sila ay ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang kinalaman sa pagsilang o pagkamatay ng isang nilikha o pagdating o pag-alis ng isang nilikha. Kasi ang mga syams at saka kamar, isa yan sa uri ng, isa yan sa nujum o sa mga bituin sa kalangitan. Isa yan sa, kasama yan sa mga tanjim. Bukod pa yung mga ibang mga planeta. Pangalawang uri ng tinatawag nating ilm sa tanjim ay yung ilm at tashir. Ay yung tinatawag nating mga kaalaman tungkol sa, halimbawa, sa pusol, sa klema, 4 na klema sa daigdig na na-experience talaga sa pag-aaral ng mga tao na ganitong panahon, tag-init, ganitong tag-tuyo, ganito taglamig o ganito tag-ulan. So alam nilang kailan sila magtatanim. Kailan sila, alam nila dapat nilang gawin. Ito ay pinahihintulot sa Islam. Ganon din ang pagtingin na, halimbawa, yung sa mga harakat ng jawiya o yung klema na hindi naman talaga tumitingin sa mga hindi sinasabi o sa klema ng panahon o sa temperature ng panahon na ayon sa kanilang experience dahil sa tag-init o taglamig o tag-ulan, so nakukuha talaga dyan ang temperatura ng panahon. So ito ay allowed sa Islam. Ito ay mubah. Pinapahintulot. Hindi ito kasama sa pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay yung gagamitin natin ang mga bituin na yan sa kalangitan. Nahuhulaan natin ang pangyayari dito sa kalupaan upang ito ay nagbibigay ng epekto sa isang tao. So kaya ulitin ko, ang unang ibig sabihin ng tanjim ay ilmu ta'tir. At actually sabi nga ng Allah, hindi yan ilm, yan ay jahal. Pangalawa, ilm at tashir ay yung mga tungkol sa mga tinatawag nating temperatura o tinatawag nating pag-aaral ng panahon, season ng panahon. Ganon din kasama rin diyan yung pagtingin ng gabay sa paggagabay sa tao sa buong isang buwan, buong isang taon, at yung pagtingin din sa ng kibla. So, pwedeng may mga bituin na alam ng mga Muslim na kung saan ang direksyon papuntang kibla o kaya sa mga naglalakbay sa karagatan at karagatan, lalo sa gabi. So, sabi rito ng Imam rahimahullah, qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, sabi rito sa kinuha niya ang unang-unang dalil na binigay niya sa atin kung ano ang paliwanag ng mga ulama tungkol sa aya ng Quran. Sabi ni Imam al-Bukhari sa Sahih, qala Qatada. So ito ay tafsir ni Qatada sa mga aya sa Quran tungkol sa mga bituin. Sabi ni Qatada, qala qallahu hadhihi nujum litalata. So nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bituin o ang mga tala sa kalangitan dahil sa 3 bagay lamang. Walang pang-4. So binigay niya rito ang una, sabi niya rito ang una, sinatan lisama. Ito ay palamuti o dekorasyon o jamal sa kalangitan. Ito ay palamuti sa kalangitan. Pangalawa, sabi rito, warujuman lisyayatin. Pangatlo, sabi rito, wa alamatin yuhtada biha. At pangatlo ay ito ay mga palatandaan para gabayan ang tao. Para gabayan ang tao.
Susinatan lisama, ito ay dekorasyon sa kalangitan. Alam naman natin talaga ang mga bituin sa kalangitan, lalong-lalo kapag nandyan sila ay napakagandang dekorasyon o napakaganda sa paningin ng mga tao. Lalo-lalo sa gabi kapag ikaw ay nasa tabing dagat, kapag nakikita mo ang nagniningning ng mga bituin sa kalangitan, at minsan may mga tula pa na ginagamit yan ng mga tao, napakaganda lang tignan. Bibigay ng liwanag, minsan sila ay kumukutitap pa sa kalangitan. So, ang tinutukoy natin talaga dito stars ay yung stars sa kalangitan, hindi yung mga stars na mga tinutukoy na dito mga bituin sa kalupaan na minsan nagliligaw pa ng tao, yung mga artista na yan. Halimbawa, tinutukoy natin stars o mga bituin ay yung bituin sa kalangitan. Pagkatapos sabi dito, warujuman lisayatin. Sila ay shooting star o tagapag-shoot o parang missile sa mga sayatin na nagpapatong-patong magmula sa lupa hanggang sa unang palapag ng kalangitan para pakinggan kung ano ang pinag-uusapan ng mga anghel. O kung ano ang command na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na dapat i-implement sa lupa. Kaya ang mga sayatin, sila ay nagpapatong-patong para ipasa nila ang narinig nila sa mga anghel sa kanilang makakontak ng mga sihir o mangkukulam o mga manghuhula. Kaya yan ay binabantayan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapabantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalangitan sa mga anghel at saka sa mga shooting star. Tinutukoy ditong shooting star, hindi naman yung buong bituin talaga kasi ang planeta malaki. Mga part ng bahagi ng nagmula sa isang bituin. Wa alamati yuhtada biha. At ang mga bituin sa kalangitan, sila ay nagagabay sa mga traveler katulad na ipaliwanag ko na halimbawa nung unang panahon wala pa naman mga compass, wala pang Google na ginagamit natin map. Katulad ngayon may mga signboard na sa daan, mayroon na mga Google map noon. Ang tinitingnan ng mga tao sa dagat at saka sa lupa kapag sila naglalakbay, wala pa namang eroplano. Tinitingnan nila ang mga bituin sa kalangitan at nakarating sila sa kanilang patutunguhan. Ito ay, at darating ang panahon, babalik tayo dyan. Kaya talagang dapat ang isang Muslim alam nila ang pagtingin sa mga ganyang bagay. Halimbawa, kung saan ang kibla, ganun din ang oras ng sala. Minsan pag makulimlim, ang araw, ang buwan, ito ay tinginan natin o palatandaan natin para halimbawa sa buwan, makukuha natin talaga ang kumpletong buwan o month. 29 o 30, ganun naman sa araw, yung isang buong taon, 360 years. Hindi 365, 360 years. Kung ano ang tinatawag nating manasil ng kabar. Depende kasi 29 o kaya 30. Pagkatapos sabi rito ni Qatada rahimahullah, paman ta'awala fiha gayra dalik pakad akta wa adaa nasibahu at takallab mala ilmu lahu bih. Intaha. O sabi ni Qatada, kung sino man ang magpaliwanag ng tungkol sa mga bituin na hindi nabanggit sa Quran, ibig sabihin hindi nabanggit sa Quran, siya ay nagkakamali. Mali ang kanyang paliwanag. Dahil kumukontra siya na, halimbawa, nagbigay siya ng ibang paliwanag tungkol dito, halimbawa na yung mga bituin na yan ay mga manghuhula, sabihin itong pangyayari, hindi yan nabanggit sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagamitin ng mga sihir para sabihin ito mangyayari. Hindi, walang kinalaman ang bituin sa harakat o sa mga hawadit sa ard o sa kalupaan. Siya ay nagkakamali at sabi nga rito, kapag ipinagpatuloy niya kanyang gawain na yan, siya mawala sa kanya ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya ng gantimpala. At ganun din ang isang tao na ganyan ang kanyang paliwanag, siya ay nagpapaliwanag na walang kaalaman. Dahil hindi nabanggit sa kitab at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nabanggit sa Quran, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ginawa namin ang mga bituin, ang masabi na ito ay dekorasyon sa kalangitan. Wa ja'alnaha rujuman lisayatin. At ginawa ko itong missile o shooting star sa mga sayatin na nakikinig sa unang palapag ng kalangitan. Pangatlo, sabi sa aya, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. So ito ang gabay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala.
na siya ang gumawa o naglagay ng mga bituin sa kalangitan upang gabayan ang mga tao, ang mga naglalakbay sa kadiliman ng gabi at saka sa gabi sa kalupaan at karagatan. So maliban sa tatlo na yan, walang pang-apat na paliwanag. Sumunod na binigay na dalil, panghuling dalil, dalawa lang binigay dalil dito ng Imam rahimahullah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talatatun la yadkhuluna al-jannah. O sinabi rito, tatlong uri ng tao ang hindi papasok sa jannah. La yadkhuluna al-jannah, hindi papasok sa jannah. Mudhinul qamar wa qati'ur rahim wa musaddiqu bis-sihr. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban Pisahihi. So tatlo na nabanggit dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, tatlong uri ng tao na la yadkhuluna al-jannah. Ang nabanggit dito, una, ang isang taong magmula nang siya ay uminom ng alak hanggang kamatayan niya, ang tinutukoy ito hanggang kamatayan niya ang pag-inom ng alak o ng pinagbabawal. Kung yan ay Muslim, halimbawa, magmula nang siya ay magkaisip o matutong uminom ng alak hanggang siya ay mamatay, ito ang tinutukoy dito ng uri. Pero ang isang taong, halimbawa, na-realize niya o napag-alaman niya na ito pala ay pinagbabawal, ito ay makakasama, at ito kanyang iniwan, siya ay nagtauba. So hindi siya tinutukoy ditong mudhin o al-qamar. Al-qamar o alak o mga intoxicant o nakakalasing na mga inumin. Pangalawa, yung tao na pinuputol niya ang kanyang relasyon sa rahim. Rahim, ibig sabihin sa sinapupunan, tinutukoy dito yung karib, kamag-anak. Kamag-anak sa jiha o sa tinatawag nating sa relasyon natin sa side ng ating ama at saka sa side ng ating ina. Ito ang ibig sabihin ng silatul rahim. Halimbawa, rahim, yung sa tiyan. Ang tinutukoy natin dito yung mga kamag-anak natin sa parte ng ating ama at parte ng ating ina. Ito ang sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, unang magulang wa dil qurba, kamag-anak. Pagkatapos ng magulang na unang-una sa silatul rahim, magulang, pagkatapos ay yung mga nagmula sa kanila na mga lahi ng kamag-anak. Wa musaddiqum bis-sihr, ay yung mga taong pinatututuhanan nila o naniniwala sila sa sihir o sa kulam. Kasama sa sihir ang tanjim, pag-aaral ng ano. So, paliwanag ng hadith, sabi, talatatun la yadkhulul al-jannah. Una muna. Ano ba tinutukoy dito hindi papasok sa paraiso? Una, ang isang tao, unang binanggit ito yung umiinom ng continue na pag-inom ng alak o na nakakalasing na inumin ng kamar. Alam natin, ang kamar, ito ay kabait. Ito ay nakakasira ng utak ng tao, ng isip ng tao, nakakasira ng kalusugan, harmful sa ating kayamanan, at saka sa ating pamilya, at sa ating buhay, at saka sa ating kapwa, sa lipunan. Wala talaga siyang idudulot, kaya ito ay pinagbawal. Allah subhanahu, innamal kamru wal maisir min amali syaitan. Kaya talaga siya ay haram. Kaya lang, ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, ang isang taong umiinom ng kamar, na siya ay nagkiklaim na siya ay Muslim. Pagkatapos sinabi niya, ang khamar o ang alak o nakakalasing na inumin ay halal, ang haram ginawa niyang halal, so ito ay kafir. Siya ay permanente sa impyernong apoy. Kapag ginawa niyang halal, ang haram, ito ay ang tao na yan. Pero kapag ang isang tao ay katulad lamang na siya ay nadadaig ng kanyang kahinaan, ng kanyang desire, ng kanyang kagustuhan, at alam niya na siya nagkakasala. So ang tao na yan, kapag continue, kamatayan niya yan, siya ay pupunta sa impyerno, pero siya rin ay upang parusahan, pero siya ay lalabas niya sa impyerno, katulad ng pinaliwanagan sa Sahih al-Bukhari. Ang kupor ay may kupor akbar at saka kupor asgar. So, ibig sabihin kupor sa amal, sa kanyang gawain, katulad ng pag-inom ng alak o ng nakakalasing na inumin. Sumunod, waqati'ur rahim, ang pagputol sa relasyon ng ating pamilya, lalong-lalo sa ating mga magulang, unang-una sa lahat, sa ating ina at saka sa ating ama, at sa mga kapatid natin, sa ating mga kapatid, tiyahin sa ama, tiyahin sa ina, ganun din, tiyuhin sa ama, tiyuhin sa ina. Ang pagputol ng relasyon sa kanila, ito ay kabair at dunub, major sin.
At nabanggit nga rito na isang tao na ginagawa niyang ganyang uri ng gawain, wala siyang sa kanyang kamag-anak, at mas minamahal pa niya ang ibang tao kaysa sa kanyang kamag-anak. Mabuting tao siya sa kanyang sa kanyang mga kaibigan, pero siya ay walang paggalang, walang pagmamahal at bastos sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang mga magulang. So sabi rito, isa siya sa papasok sa impyerno. Hindi siya papasok sa la yadkhuluna al-jannah, sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya hindi papasok sa Jannah. At ganoon din, sabi nga natin, ang hukom dito ay hukom na kufur asgar. Dahil maliban sa shirk, napapatawad ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ibang kasalanan maliban sa shirk. Panghuli, musaddikun bisihir, yung tao na naniniwala sa sihir. Dahil ba, ang sihir na tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tao na ang mga nanghuhula at mga mangkukulam o manghuhula, sabihin natin manghuhula, sa pamagitan ng bituin na yan, sa ganitong panahon, sa ganitong buwan, sa ganitong taon, mangyayari ang kiyama. Sa ganitong year, magkakaroon ng kalamidad o magkakaroon ng mga uri ng karamdaman o digmaan. Manghuhula. Alam natin, may mga manghuhula, maraming manghuhula sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi nila, itong bituin na ito ay nagbibigay sa atin ng prophecy o nagbibigay sa atin ng impormasyon sa ganitong taon, pagkalipas ng 5 taon o ganyan, ilang buwan o ganitong panahon, ay mangyayari na malaking digmaan sa ganitong sa buong sandaigdigan. Ang lahat ng yan ay sihir at yan ay kufur akbar. Kufur akbar. So dito sa panghuli, nilagay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sihir sa huli. Kasi alam natin ang sihir, ito ay may tapsil. Unang-una may sihir na sabi nga natin na yung pumunta lamang na tao doon, pero na pumunta sa manghuhula. Sa manghuhula, hindi naman siya talaga nag-aaral lang, gusto lang niya magpupunta roon o makinig, o hindi tatanggapin ang kanyang sala ng 40 days. Pero kapag paniwalaan niya ang sinabi ng manghuhula, so siya ay hindi naniniwala sa pinadala sa Propeta Muhammad. Lalong-lalo na yung mga taong manghuhula. Nanghula ng mga hawadit ardiya o sa kauniya, sa buong sanlibutan, nasabihan na ganito ang mangyayari sa mamamatay. Sa ganit, dahil sa bituin na yan, may mamamatay. Dahil sa bituin na yan, merong isisilang dahil sa bituin na yan, yayaman ng ganitong tao, bibigyan siya ng risk, ng biyaya. Ang lahat na yan ay kadib o tinatawag nating mungkar, kasinungalingan, dahil ang Allah lamang subhanahu wa ta'ala ang nagpapagalaw na ngasiwa ng mga pangyayari sa buong sanlibutan. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.